Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Atin ngayon, ito po, no, tago. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, tila yung publiko, tawa na po sa kasisira sa mga Duterte. Hindi na po pinapansin yung mga ikinakaso o anumang mga plano nila na impeachment. Pero excited po ang mga publiko. Excited po ang mamamayang Pilipino sa mga balita na mawawala na si BBM. It's either nagkasakit or sa impeachment. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin mga kapatid, no? Ito po, yung pong mga pangyayari po ngayon, dalawa lang po yung konklusyon niyan, no? Sa lahat po na nagaganap, marami pong pagtatangka pa rin na mapatalsik, no? Ito po yung sinasabi ng kombinasyon ni Lamas at saka nito ni Trillanes na ngayon na ang tunay na labanan ngayong 2026 dahil pag hindi po nila natapos, pag hindi po nila napabagsak yung popularidad ni BP Sara, pag hindi po nila napaalis sa pwesto, pag hindi po nila na-impeach, pag hindi po nila natanggal si BP Sara sa anumang kaparaanan, ay nakakatiyak po na tapos na po ang boxing. Kahit na ano pang paglulupasay ang gawin nila sa 2027, ay sigurado na sila na matatalo o siguradong sigurado na after ng 2026 na yung susunod na Pangulo ay naitakda na. Walang iba kundi si BP Sara. Sa isang banda naman po, very exciting naman po para sa mga mamamayang Pilipino na makita po na si President BBM ay maaring matanggal sa pwesto, no? Sa pamamagitan po ng kalusugan or impeachment. Excited po. Hindi ko po sinasabi na malala. Actually, naka okay na raw yung pakiramdam niya. Pero yung excitement mismo si Pangulong Marcos yung nagdeklara na huwag kayo masyadong excited, no? Ibig sabihin, ramdam nila, no, sa administrasyong ito, ramdam nila na anuman ang makakatulong. Kaya nga po sumikat si BP Sara. Kaya nga po sumikat si Santa Cara David dahil po sa kanyang panalangin na matigok na ang lahat po ng mga corrupt officials, no? At dito po kitang-kita natin sa kasalukuyang gobyerno ay talagang lutang na lutang yung korupsyon. Okay. Yan po yung conclusion ng lahat. Pero may mga side bet po muna tayo. Katulad po nito na nakikisawsaw na naman. Itong TV host na talunang senatorial candidate. Ito lang po ang kaisa-isang sikat. Halos lahat po ng mga sikat na politiko na artistang tumakbo sa Senado, Bong Revilla, kung tutusin, mas sikat pa siya kay Jinggoy. Itong si Revillame. Sino pa ba yung mga artista? Halos lahat po nananalo. Tanging si Revillame lang po ang talunan. In fact, ang tingin ko pinakamalaking dahilan ng pagkatalo nitong mama na to, matapos pong itaas ni Pangulong Duterte yung kanyang kamay, dininay sa isang TV interview, no? Na nangawit lang daw yung kamay nila ni Pangulong Duterte, pero hindi naman at sa TV interview na rin na yun ay nakitang nakikiusap na isama yung kanyang programa
sa First Lady, yung mga paglalakbay o yung gusto niya yung program niya iikot sa buong mundo na may mga OFW. Ito po si Willie Rebillame nakisawsaw na naman, no? Ito po sabi ni Willie Rebillame, hopes Bongbong Marcos, Sara Duterte to reconcile for country. Alam niyo po yung mga sinasabi po ng tao, magaganda po yan, no? Pero tila walang kamuwang-muwang tong si Willie Rebillame para manalangin o maging hopeful siya na magre-reconcile pa yung dalawa. Saan ka ba? Ito yung sinasabi natin na wag na kayong sumausaw sa politika kasi tahasan ko po sinasabi sa inyo, wala po kayong kamalay-malay. Wag na po kayong magtangkang tumakbo, wag na po kayong, hayaan nyo na yung mga artista, hindi pala, mga anak ng artistang katulad nila Vico Soto, yan pwede. At iba pa, yung totoong nag-aral, totoong nagsumika para pasukin ng politika, hindi yung katulad nyo ang tanging puhunan nyo lang ay kasikatan, no? O yang mga nagpo-promote kay Vice Ganda, mag-isip-isip kayo. Hindi po biro ang pagpasok sa politika. Kung etong ang mga tinatawag nating lumaki na sa politika, aminado pa yung mga tauhan nila na napapaikot pa eh. Napaglalalangan pa ng mga mandurugas eh. Kayo pa kayang walang kamuwang-muwang. Opo, tahasan ko pong sinasabi, wag na kayong pumasok sa politika. Marami na pong komiko. Marami na pong mga walang silbi na politiko. Wala naman kayong kamalay-malay, makikialam pa kayo. Na-realize ko po, kaya pala nagdadaldal to sa politika dahil uso po ang politika at siya po ay may parang TV show na hinahanda. Wag mo nang gamitin. Willie Rebillame, pwede ba wag ka na makisawsaw sa politika para ma-promote lang yung TV show mo kung ano man. Alam naman namin ng trabaho nyo sa showbiz. Publicity is still publicity. Good or bad. Kaya wag mo nang gamitin at marami na ritong nakikisawsaw sa politika. Yung mga walang mga kinalaman. Tantanan nyo na kami. Ang dami ng vloggers. Ang dami ng kung sino-sino. Sasawsaw pa kayo. Wag na po kayong sumawsaw. Okay, punta po tayo sa ibang balita. Ito naman si nakakatawa, no? Ito po, ayon kay Trillanes, ito ay pinost ni Attorney Sunny Matula. Kasi alam niyo po, marami pong lumalabas na kung ano-ano kinakailangan. It's either kakampi nila yung nagpo-post o sila mismo ang titignan nyo, no? Sabi po ni Trillanes, nag-decline na siya, si Leni Robredo, to run for president. Maaga pa lang. Definitive na yun. Definitive na. She just wants to serve the people of Naga. Mukhang tinatabla na po ni Trillanes ang pinakamalakas na kandidato ng mga dilawan at kakamping. Kawawa naman. Yan po ang pakikinggan nyo, kakamping, mga dilawan. Better luck next buhay. Alam niyo, sa totoo lang, nakakatawa kayo. Hindi mananalo si Leni, pero si Leni po, magtotohanan na tayo. Si Leni po ang pinakamalakas ninyong kandidato. Wala nang iba. Ontiveros, wala kayo sa Kaya nakakatawa lang po kayo eh. Di ba? Nakakatawa kayo kasi tinatablan ninyo ngayon pa lang yung posibleng pinakamalakas nyong kandidato. Sinong, Kaya, tapos ikalawa, ang nakakatawa rito sa mga dilawan, alam mo naman wala naman silang puwersa. Alam mo naman na sila ay nakikisawsaw lang, kaya nga hindi nila inaaway itong gobyerno na to. Nakikisawsaw lang sila, hopefully,
na yung mga loyalista ni Marcos ay iboto sila. Pero tignan niyo po yung mga gusto nilang i-line up. Wala po yung mula sa administrasyon ni BBM. 'Di ba? Kung sabi nga, kung si Lenny nga, hindi pa, ano lang yan, 1/4 lang yan. Hindi pa aabot yan sa 1/4 ng boto ni BP Sara kung si Lenny kalaban. Yun pa kaya, tablahin nyo si Lenny. Kawawa naman kayo lalo. Kawawa ang tambak sa inyo. Tapos ang problema, tinatabla pa nila. Hindi nila nababanggit yung mga Tulfo, hindi nila nababanggit yung mga Rimulya. Patawa talaga itong mga dilawan eh. Di ba? Ito pa usapin ha. Ang uso po ngayon, impeachment ni BBM. Yan ang gusto ng mga maraming Pilipino. Pero ano sila? Wala pa rin. Ang uso po ngayon, maghanap ng mastermind ng flood control project. O ano yung mga dilawan at kakamping? Dehin Bokiki. Wala po silang sinasabi man lang. Hindi po sila. Iba po mga sinasabi. Panlilito sila eh. Anti-dynasty bill, anti-kurakot, kung ano-anong pinag-iisip na walang katotoran. Tignan nyo nga yung nagsusulong na anti-dynasty bill. Sino nagsusulong? Si Sandro Marcos tsaka si D. Si Speaker D. Maniniwala ba kayo na anti-dynasty ang mga yan? Maniniwala lang ako na anti-dynasty si Sandro Marcos tsaka si D kung pagkatapos nila mag-file ng bill, sabay resign sila. Ang dami nilang kamag-anak na politiko eh. Di ba? Napaka-ironic kung sino yung tatay, presidente, tiyahin, senador, mga pinsan, gobernador, mayor. Kung sino pa yung maraming kamag-anak na politiko, siya yung nagsasalang ng anti-dynasty bill. Patawa kayo. Okay. Ito po, yung kay ano lang, no, bagamat parang natanggap na ni parang natanggap na po ni General Torre. Banggitin lang po natin yung mga legal basis, no? Tungkol po dito sa question niya kasi nung in-announce po na siya po ay effectively resign na, pumalag po si Torre, di ba? Nabalita natin yan kahapon eh. Parang nagtaka si Torre. Nagulat siya eh. Resign na pala ako. Wala naman akong pinipirmahan na resignation letter. Okay, ito po yung legal basis kung bakit po effectively kahit hindi, wala pong sinasign, kahit hindi po nagsign si General Torre ng resignation letter, siya po ay considered resign as PNP general, 4-star general. Ito po yun, no? Kasi tinanong na natin to, ang sagot po sa atin, kasi ang tanong natin, legal po ba na yung isang 4-star general ng PNP ay pwedeng ma-appoint, no, as general manager at the same time ng MMDA. Ibig sabihin, dalawang posisyon. Kasi ang pagkakaalam ko, dahil galing tayo sa government, hindi pa pwedeng dalawang posisyon mo eh. Di ba? Hindi ka pa pwedeng sumweldo ng dalawa ang posisyon mo sa gobyerno. Kasi paano mo hatiin yung katawan mo? Okay. Ngayon, ang iniisip ko naman, baka may ibang provision pagdating sa mga PNP. Kasi ang status niya sa PNP, di ba, wala po siyang, tinanggal po siya no? Bilang PNP chief. Pero retain sa kanya yung 4-star general. Sumusweldo siya bilang 4-star general. At the same time, kahit hindi na po siya yung acting PNP chief, no? Tinanggal po siya bilang PNP chief. So may acting PNP chief, tapos hindi 4-star general dahil hawak niya. Yun nga yung ano ron eh. At wala siyang balak mag-resign. So ito po yung basis natin. Ito po.
hindi po legal na magkaroon po ng dalawang posisyon concurrently, yung sabay. Ito po yung mga current laws, Constitutional Provision, Section 7 ng Philippine Constitution, Article 9B of the 1987 Constitution prohibits appointive officials from holding any other office or employment in the government unless authorized by law. Ayan po. So, kasi may authorized by law eh. Hindi natin alam kung may law ba na nag-authorize sa isang on hold o yung floating. Kasi floating eh, di ba? Sabi ko, baka pwede nga. You cannot hold two government positions at the same time. Yan po yung yung clarification po ni DILG Secretary Remulla. Okay. So ano yung nangyari kay Torre? Paano siya na-resign kung di naman po siya pumirma sa anumang resignation letter? Pwede po ba yun na sabihin na siya po ay automatic na resign na? Okay. Meron pong tinatawag na automatic resignation at saka retirement, no? Under NAPOLCOM, when an active police officer accepts an appointment to a civilian government post, they are deemed ipso facto. Okay. Ibig pong sabihin, resigned or retired from the public police service. Ipso facto. So, nung tinanggap niya po yung pagiging MMDA General Manager, kahit wala po siyang resignation letter na katulad ng sinasabi niya, siya po ay considered resign. Okay. So malinaw na po yan, effective kung kailan niya po tinanggap yung MMDA post, December 26, 2025. Dahil kasi nung una iniisip ko, putya, mukhang nagulangan siya. Mukhang napaikot si Torre, ayaw niya mag-resign pala bilang PNP 4-star general, pero dahil tinanggap niya yung MMDA, parang ganun yung dating sa akin, nagkaunse yan. Pero may legal basis naman pala yung sinasabi yung sinasabi po ni NAPOLCOM na under din po. Kung hindi ako nagkakamali, chairman din yung DILG. Kung hindi ako nagkakamali, ay yun na nga po, no? Considered resign ka na. May pinirmahan ka man o wala. Kasi may mga lumalabas pa eh. Baka pineke yung pirma ni Torre. Hindi na po kinakailangan. Parang automatic ka ng resign kung ganun nga po, no? Yung sitwasyon, yung tumanggap ka sa civilian office ng bagong posisyon, automatic ka ng resign sa dati mong posisyon bilang 4-star general ng Philippine National Police. So malinaw na po yan yung usapin. Ngayon punta po tayo rito. Sa totoo lang po, yung tignan nyo po yung reaction sa pagpapile ng mga kaso. Wala pang impeachment kay BP Sara. Yung mga pagpapile pa lang po ng kaso kay BP Sara, nakikita na po natin kung gaano po kalamlam o katamlay yung pagtanggap po ng publiko, no? Una, mga sikat na personalidad na dati nang tumitira yan sa mga Duterte, di ba? Katulad yung una, yung pinail po ni Shelo Magno at saka ni Father Flavi. Alam naman po natin na itong mga to, kritiko to ng mga Duterte sa mahabang panahon, no? Wala na pong pagkakaiba, kahit patong-patong pa yung isinampa nilang reklamo. Wala pong makikitang ebidensya diyan Dahil sa patong-patong na kokongban.
Ilang araw lang pong pinag-usapan yan. Pagkakaalam ko, isang araw lang pinag-usapan eh. Mas marami pa yung atake kay Father Flavi. Si Shelo Magno, na ano na talaga siya eh. Yung anong tawag doon? Yung naglaho na. Yung popularidad ni Shelo Magno, kasabay niyang ano eh. Kasabay po ng eto, nilibing niya na yung sarili niya sa publiko, no? At hindi na muling sisikat. Kasi alam nyo, tayo kasing mga Duterte, appreciative tayo ng ano eh, ng mga kahit hindi po nating kapartido, basta nagsasabi ng katotohanan. Kaya nung lumabas si Shelo Magno para atakihin yung budget, parang sinundan niya yung atake ni Pangulong Duterte at saka ni Congressman Ungab. Humanga rin tayo sa kanya. Pero nung nanawagan sila ng rally, no? Laban sa korupsyon, tapos ang sinisigaw nila ay BP Sara panagutin. Wala talaga to. Mga bahagi lang to ng malawak na anti-Duterte movement. Kabilang sila sa DDH o Duterte Diehard Haters. Mga haters lang to. Nakukubabawan po ng kanilang yung katalinuhan po nila natatabunan ng pagiging hater eh. Sayang si Shelo Magno. Si Father Flavi naman, ngal-ngal lang inabot niya. Akala niya siguro, kasi walang pumansing gano sa kanya nung inatake niya yung war on drugs eh. Di ba? Pinagtatawanan lang siya dahil dati raw siyang addict. Pero ngayong nagkaso ka pa, wala ka namang kinalaman. Wala namang ebidensya labang kay BP Sara, nagkaso pa kayo. Talagang makakatikim po kayo ng todo-todong batikos mula po sa mga Duterte. Sa mga Duterte supporters. Okay. Hindi po tumagal. Isang araw, 2 araw lang pinag-usapan. Yung isinampan nilang patong-patong na kukumban sa ombudsman. Tapos ngayon na naman, si Trillanes naman. Alam nyo, hindi nga natin pinag-usapan ano yung reklamo ni Trillanes eh. Nakita pa lang natin si Trillanes, walang kwenta yan. Kahit na anong sabihin yan. Yan yung kapalpakan ninyo eh. Wala po ba kayong ideya? Kayong mga taga-media, kahit na anong cover ninyo. Di ba matagal na kami nagtataka? Ano ba ang posisyon ni Trillanes sa gobyerno? Ano ba ang posisyon ni Llama sa gobyerno? Bakit pag itong dalawang to, nagbuka ng bibig, kahit na anong sabihin nila, pinapatulan ninyong mga media? Di ba kayo nagtataka? Kahit na ano po, laman ng balita, Trillanes pa rin, Llamas pa rin. Kaya napaghalataan kayong mga bayarang media eh. Di ba? Halatang halata. Ngayon, meron po ba nagsusuri-suri man lang? Wala pong pumapatol ng mga political analyst. Dati yan, susuriin. Ano ba yung mga sinampan nilang reklamo? Ano ba yung mga ano? Pucha, bilyon-bilyon ang sinasabi. Itinatago. Nakita mo, Trillanes? Bilyon daw ang tinatago, tagong yaman ni BP Sara. Paano mo nakita? Nakatago nga. Ni walang bintang kung saan galing, drug lord. Alam niyo yung mga kwentong ganyan? Napaka-imposible pong maging makatotohanan eh. Ibig niyo sabihin yung pamilya na nag-conduct ng war on drugs, kumukuha ng pera mula sa drug lord. Ibig sabihin, yung pamilya na nagtanggal ng mga market
para sa mga drug lord. Kumukuha sila ng pera sa drug lord. Bakit sila nag-conduct ng war on drugs? 'Di ba? Para umonti yung addict. At totoo po, hindi nyo ba naramdaman sa mga lugar ninyo na umonti yung mga addict dahil natakot sa war on drugs ni Tatay Digong? Kaya yan po yung pinaka-imposible nyo, yung pinagpipilitan eh. Wala ba kayong mas matino-tinong kwento kung saan nagmula yung pera? Pogo, drug lords, paulit-ulit po sila, Michael Yang, Michael Yang, Michael Yang, picture kay Michael Yang, picture kay Michael Yang. And nung nagsabi si Tatay Digong, Michael Yang kayo ng Michael Yang, pakalat-kalat lang sa Davao si Michael Yang, wala naman palang kaso ng... alam niyo yung ibig ko sabihin, sapat na sa kanila yung masiraan eh. Buti sana kung hindi sila marurunong magkaso. Mayat maya nga sila nagkakaso eh. Pati nga mga vlogger, punong-puno ng mga kaso sa kanila eh. Bakit yung sinasabi nilang ugnay ni Tatay Digong sa mga drug lords, sa mga sindikato, sa pogo, sa drug, hindi ni Michael Yang, lahat kandida. Bakit hindi nyo ipahuli? Wala po kaming pakialam dyan. Di ko nga kilala kung sino yan eh. Sa inyo na nga namin nakilala. Sa inyo ko na nakilala yan eh. Kung na-involve pala yan sa lahat ng krimen ng mundo. O kung involved po yan sa lahat ng krimen, bakit hindi nyo hulihin? Si Alice Go nga, tignan nyo nga, hindi naman siya sinasabi ng mastermind na nahuli nyo eh. Yung pang... Kaya imposible yung mga banat nyo eh. Kung hindi nga pinaniniwalaan, wala kay ebidensya. Sawa na yung tao sa kasisira. Sa madaling salita po, yung mga Pilipino, inasawaan na yung paninira sa mga Duterte. Mayat maya kasi, may nangyari na sagasaan sa NAIA ngayong panahon ni BBM, isisisi kay Duterte. Aksidente ah. May namatay na sagasaan sa NAIA, sisisi kay Duterte. May bumagsak na tulay, in-inaugurate sa panahon ni Marcos, sisi sa Duterte. May nagtayo na swimming pool sa may Chocolate Hills. Sa panahon ni Marcos na itayo, sinisi sa mga Duterte. Flood control project, pumutok ngayon. Maraming ghost project. Walang ghost project nung panahon ni Duterte. Pero yung ghost project ngayon, sinisisi pa rin sa mga Duterte. Kaya nanawa yung tao sa kasisisi nyo sa Duterte. Nakasanayan na. Lahat binabato nyo sa mga Duterte. Wala na yung shock factor. Etong confidential fund, nagsimula to, 11 days. Diba? May drama lang eh. 17 days lang po ginastos. Wala pong sinabing ninakaw Ganito nagsimula yan eh. 17 days pong ginastos ni BP Sara yung kanyang confidential fund. Tapos, nagsalita yung nawawala ngayon na si Kimbo. Hindi nagpapakita. Nagsalita si Kimbo. 11 days lang po. Sabi naman nung isa, 11 days lang. Yung media naman, 11 days ginastos, gaano ka magnanakaw? Naging magnanakaw kagad. 11 days lang ginastos. Pucha, makita mo ngayon, bilyon-bilyon, daang bilyon, trilyon ang pinag-uusapan sa flood control. Tapos, confidential pa rin ang isasampan yung impeachment. Utot nyo. Ibig nyo sabihin, mapapaniwala nyo yung tao. Papaniwalain ninyo na mas makasalanan si BP Sara na ginamit niya yung confidential fund na 125 kaysa ninakaw yung ghost project na daan-daang bilyon.
Kaya unahin natin, impeach yung 125 na hindi naman natin sinasabi ninakaw ni BP Sara. Kung hindi lang maipaliwanag. Alam na rin ng mga tao ngayon, pag confidential, talagang hindi pinapaliwanag. Alam rin ng tao na hindi mo po pwedeng pangalanan yung mga confidential agent. Kaya may Mary Grace Piatos. Yan ba naman po siya paulit-ulit. Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Alam nila yan. Sawa na yung mga tao na binubobo nyo sila. Sabihin lang natin, may Mary Grace Piatos, may nakita tayo Mary Grace Piatos at maghanap tayo ng pangalan dun sa PSA, sa Philippine Statistics. Maghanap tayo kung merong bang taong Mary Grace Piatos, tapos headline nila. Headline ng mga bayarang media. Walang Mary Grace Piatos. At dahil dyan, kakasuhan ka namin ng impeachment. Tatanggalin ka namin. Tawa na yung mga tao dyan. Ayaw na namin na niloloko kami. Maya't maya nyo kami niloloko. Wag na tayo magbulahan. Hindi kami mga bobo. Okay. Una, wala naman talagang basehan yung mga reklamo nila. Kita mo sa Cielo Magno. Ano mga binabanat nila, Father Flavi. Kaya kinakailangang halongkatin ng ipag-utos ng ombudsman na buksan ang bank account. Alam nyo noon binabanat nyo? Alam nyo kung ano binabanat nyo noon? Sana ilabas yung salin. Ano tinatago nyo sa salin? Bakit kayo nagtatago? O ngayon, nung inutos ng ombudsman na ilabas, lumabas na po yung mga salin. Wala silang nakitang ninakaw ni Rodrigo. Wala silang nakita ninakaw ni Sara sa salin. Drama lang po lahat. Alam nyo ba kung bakit hindi pinapaliwanag ni BP Sara kahit kailan yan? Confidential eh. Ano kaya kung nag-press conference si BP Sara at pinaliwanag niya yung confidential fund? Alam nyo kung ano mangyayari? Irereklamo si BP Sara ng paglabag sa confidentiality ng confidential fund. Siya po ay magkakaroon ng impeachment na lumalabag siya sa di ba yun yung gusto ng tao ng mga yan? Bakit sino kaya sa tingin niyo magrereklamo? Sila din na lumabag sa confidentiality si BP Sara sa pagpapaliwanag niya ng confidential fund. Mga style ninyo walang katotoran. Yan ang masasabi natin. Samantala, tapos yung personality, same. Gaano katagal na pinag-usapan si Madriaga? Akala nila naka-jackpot tayo rito kay Madriaga. Nung natuklasan na ang kausap pala ni Madriaga ay si De Lima, ay kaya naman pala. Imagine niyo. Wala na. Patay na yung issue kay Madriaga. Bakit? Galing pala kay De Lima yan. Natural. Hindi naman bugok yung mga tao eh. Pag yan ay kausap na ni De Lima, ano pa ba ang i-expect nyo na sasabihin? Pupurihin si BP Sara? Doon pa lang, hindi na nila may paliwanag. Paano mo naging schoolmate si BP Sara? Hindi mo po pwedeng tawaging schoolmate yung hindi mo kabatch. O hindi kayo nagpang-abot. Katarantaduang schoolmate. Halimbawa, UP ka, graduate ka 1972 sa UP. Yung graduate ng 2027, sasabihin mo bang, ano mo yan? Schoolmate mo yan? Mate nga eh. Ibig sabihin ng mate, nagkita kayo. Diba? Mate. Yung meet. Joke lang, joke. Doon pa lang eh.
Diyan papasok yun pag nagsinungaling ka sa isa, nagsinungaling ka na sa lahat. Imposible po yun. Very close kay BP Sara. Ilan yung picture nila? Isa lang. Very close nga. Very close nga kayo. Putya, may picture kang kaisa-isa eh. Hindi ba close ang tawag doon ba dong? Siyempre close yun. Buhay to. Ngayon, may pinagkukwentuhan ba man lang? Tapos yan yung magiging batayan ninyo ng impeachment? Yung kay Madriaga? Ayaw na ng tao yan. Samantala sa isang banda, tuloy-tuloy po yung interes ng tao na mawala si President Marcos. Siya na rin po nagsabi nung naisugod po siya sa ospital sa St. Luke's. Siya na rin na nag-announce. Hindi po life-threatening kaya huwag kayo masyadong excited. In-announce po. In-announce ni President Marcos. Huwag daw tayo masyado excited dahil hindi life-threatening yung ventriculitis o kung ano man ang tawag doon sa naging sakit niya. Ito ay dulot ng stress at pagtanda. Sa bibig to ni President Marcos, yan daw ang paliwanag sa kanya ng doktor. Bakit mas excited? Sabi niya nga, excited kayo. Masyado kayong excited. Alam niya rin na yung mga Pilipino excited na siya po ay magkaroon po ng sakit na para makapagpahinga na siya. Excited kami na makapagpahinga para pumalit si BP Sara. Di ba? Yan lang po yun. Excited po. Wala na pong interes ang mga Pilipino, ang publiko, sa kaatake nyo kay BP Sara, kay Tatay Digong, sa pag-uugnay nyo sa lahat ng krimen na nasagad nyo na kami dyan. Wala na kaming interes sa mga kaso nyo sa mga Duterte. Wala na kaming interes sa impeachment kay BP Sara. Wala na kaming interes sa araw-araw na paninira ninyo sa mga Duterte. Pero interesado po ang publiko kung kailan po excited. Sabi nga ni President Marcos, excited ang publiko na magkaroon ng pagpapalit na sa Malacanang. Excited na kami sa 2028, excited na kami sa eleksyon, excited na kami kung mapapaaga pa dahil sa kung anumang kondisyon, medical man or impeachment man. Wag nyo sabihin paninira ang impeachment. May 3 na po nagsasampa na impeachment. Isang tinanggap pero sabi mismo ni Erice ay kulang o madali pong madaling anong tawag doon? Ibasura. At yung 2 po ay hindi tinanggap. Kaya may paglabag na naman. Meron na naman isasampa sa Supreme Court na paglabag. Ito po ang pinakamaraming, sabi ng mga ng Supreme Court, ito pong gobyerno na to ang pinakamaraming naisampang kaso sa kanila. Kaya nga sabi ni biro nga ng mga taga-Supreme Court, magpagawa na kayo ng mga toga dahil yan pala sa Supreme Court, kinakailangan nakatoga ka bago ka humarap dyan. Magpagawa na yung gobyerno ng maraming toga dahil sa dami po ng ikinakaso sa inyo. Sana naman hindi kayo proud kasi ang laging bukang bibig ni Mr. President, hindi siya apektado Sa lahat na hindi apektado, kayo po ang na-hospital dahil sa stress. Sa sakit na dinudulot po ng stress. Hindi kayo apektado, di ba? Pero stress na stress kayo.
Ang palusot ni Auntie Claire, napakasipag nyo kasi Mr. President, hindi na kayo natutulog. Subukan nyo namang matulog Mr. President, baka gumanda ang Pilipinas pag natutulog kayo. Naranasan na po nating hindi kayo natutulog. Subukan nyo namang matulog kaya. Maiba naman. At ang lahat ng ito, sa lahat po ng ito, malupit po yung very busy din po yung mga dilaw sa pagpoporma sa kanila na parang kampanya na may jingle pa. Si Kiko at saka si Lenny may dance routine na sa TikTok. Kampanya na ba na inunahan nyo na si Risa Ontiveros at yung iba pang mga gustong maging presidente ng Pilipinas? Sa lahat po ng nagaganap na to, impeachment, paghabol natin kay Martin, yan pa po, isa pa yan, no? Yung pati po yung sinasabi nyong basura. Alam nyo po, totoo naman. Ako naniniwala po ko sa sinasabi nyo. Tama po na hindi po karapat-dapat na mauna yung minority report sa report po ng mismong main body o mismong committee. So dapat paunahin muna yung committee chairman's report. Kaya lang po, bakit po hindi kinukundina kung mali at basura po pala yan? Bakit hindi kinukundina ng mga tao? Bakit natutuwa po yung mga tao? Kasi sa investigasyon na pinamumunuan ng Blue Ribbon Committee ngayon ni Lacson, wala po nakikita yung pag-asa yung tao na matutukoy ninyo yung mga mastermind. O yung, eto lang po puna ko lang doon sa sinasabi ni Padulyon na parang ayaw ba natin na magsoli yung mga aminadong kalahok dyan? Yung mga nagsusoli po ng pera o yung mga nagsabi po magsoli, aminado po sila na may krimen sila nagawa, di ba? Kaya sila nagsusoli. Kaya po kami asar sa ganyan dahil aminado na ng kriminal, aminado na nga may ginawang krimen, pero nakikita po namin sa dalawang nauna na state witness, alam naming may kasalanan sila, ma-absuelto pala sila dahil sa sila ay naging state witness dahil nagsoli ng pera. Yun po yung hindi katanggap-tanggap Okay pa sa amin na kinumpiskan nyo yung pera nila kaysa yung nagsoli lang, state witness na. Hindi po namin alam yung batayan ninyo, bakit sila state witness. Pero sa sinasabi ni Padulyon, ayaw nyo ba nagsusoli sila ng pera? Ayaw po namin, ang gusto po namin, kinukumpiskan nyo yung pera nila. Dahil lalo na ngayon, natuklasan na natin lahat na yung mga nagsusoli, meron talagang ninakaw. Kaya nga nagsusoli Aminado sila, pero state witness sila dahil may nagsoli sila. O ngayon, basura talaga yan yung ginawa nila Marcoleta. Pwede talaga ituring na basura, pwede talaga ituring na pambabastos. Pero gusto ng mga Pilipino yan parang pagmumura yan ni Duterte. Talagang masama pakinggan dahil mura Pero gusto po dahil effective. Bakit nagustuhan natin magmura si President Duterte? Murahin niya yung mga hindi nagbabayad ng tax. Biglang nagbayad ng tax. Murahin niya yung mga naglalaglag ng bala sa NAIA. Wala na naglalaglag ng bala. Murahin niya yung mga magtutubig na naniningil sa Pilipinas. Yung mga magtutubig pa, yung Maynilad pa, tsaka Manila Waters, gobyerno pa may utang. Minura niya. Humingi pa ng sorry. Hindi na raw nila sisingilin ang Pilipinas. Humingi pa ng sorry. Effective yung pagmumura. Yan. Kung kabastusan po yung ginawa ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos,
Effective po yun. Dahil hindi nila pwedeng i-ignore. Ano po ibig ko sabihin? Hindi nila pwedeng sabihin ngayon na baliwala lang yan. Ano ba yung laman ng report ni Marcoleta at ni Amy? Tinukoy nila na ang mastermind si Martin at saka si Saldico. At meron pang isa na nasa tuktok. Sino pa ba nasa tuktok ni Martin? Alangan naman si Tito Soto. Imagination lang naman ni Tito Soto na tuta niya si Martin Romualdez. Tuta mo pala si Martin. Bakit hindi mo ipatawag sa Senado? Imagination mo lang yan na tuta mo si Martin. Wala kaming tuta mo si Martin. Utos-utusan ka lang nga na hindi nyo nga maituro si Martin. Basura sa tingin nyo. Tama, hindi sila lumabag, hindi sila sumunod. Parang ano yan eh. Mas gusto namin yung palamura kaysa yung wala kang marinig na mura pero alam mo naman na walang bilang. Walang silbi. Yun pala. Doon na kami sa palamurang may silbi sa buhay namin. Kaysa sa hindi nga nagmumura, wala naman silbi. Ganun din yan. Doon na kami sa basurang report kaysa sa investigasyon na paikot-ikot. Kaysa sa investigasyon na wala naman tinutumbok na mastermind. Dito na kami sa basura na report ng minority na tinukoy ang mga mastermind ng flood control. Pastusan daw yung ginawa nila. Talaga, naniniwala ko binastos kayo. Dapat. Pero ang tao, gusto na talaga kayo rin. Kaya gusto na rin kayong bastusin. Dahil, sino talaga ang binabastos nyo pag paikot-ikot lang? Tigil na naman. Tigil lagi. Hindi i-announce. Kailan ulit? Matagal na uli yan. Baka sa Pasko na uli yan. Marcoleta, na-announce. Sa Lunes uli. Magkita tayo sa Lunes ulit ang susunod na hearing. Ngayon, in-announce ba kung kailan ang susunod na hearing? Gustong-gusto kagad tapusin yung hearing eh. Wala pa nga natutukoy na kahit sino. Gusto na tapusin eh. Habang tumatagal kasi hearing, natutuklasan kung sino mga tunay na magnanakaw. At dahil dyan, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong see you next time. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin pagkikita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyong Panlipunan. Padong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Love you all. Bye!